Ba-banana, banana, ketchup. Ba-banana, banana, ketchup. Ba-banana, banana, ketchup. Ba-banana, ketchup. Ba-banana, banana, ketchup. Ba-banana, banana, ketchup. Ba-banana, banana, ketchup. Nagawang Pinoy ni Maria Orosa. Pampalasa, rekado at parte na ng pagkaing Pilipino, yan ang banana ketchup na tatak Pinoy at gawang Pinoy na imbensyon ng Batanggenyang si Maria Orosa. Pero sino nga ba talaga si Maria Orosa at banana ketchup lang ba kaya ang ambag niya sa ating bansa? Dito sa Pilipinas, katulad na rin ng ibang bansa, ipinapangalan ang ilang mga kalye sa mga kilalang tao noon. Isa na dito ang Maria Orosa Street na ipinangalan kay Maria Orosa. Hindi ito matatagpuan sa Batangas, kundi sa lungsod ng Maynila. Kaya ngayon, kasama ko si Potpot! Tinahak namin ang kahabaan ng Maria Orosa Street para malaman kung kilala pa rin ba ng mga taong nakatira dito si Maria Orosa. Hello, mga bata! Saan kayo nakatira? Sa Maria Orosa Street. Kilala niyo ba si Maria Orosa? Oo. Kilala niyo po ba si Maria Orosa? Hindi po eh. Kilala niyo po ba si Maria Orosa? Siyempre naman. Wow! Sino po siya? Si Maria Orosa, ina ng bayan. Ano ang naging trabaho niya? Hindi po namin alam. Bakit kaya ipinangalan ang kalye kay Maria Orosa? Abay, di ko po alam. Sa tingin niyo po, ano po kaya naging trabaho niya? Hindi ko lang alam, pero magaling yun ng chemist yan eh. Wow! Nakagawa yan ng... Naging food technologist yan eh. Maraming alam sa masasarap na Pilipinong lutuin. Wow! Yan ang ano niyan eh. Kaya sumikat yan eh. Gusto mang malaman ang tungkol kay Maria Orosa? Opo! Tinungo namin ang makasaysayang bayan ng Taal, Batangas. Dito, nagkamulat at ipinanganak si Maria Orosa noong November 29, 1893. Habang naglalakad ako sa bayan ng Taal, naisip ko marahil dito sa kalyeng ito, naglakad at malamang naglaro rin si Maria Orosa noong siya'y bata pa. Siya ay anak ng mag-asawang Simplicio Agoncillo Orosa at Juliana Ilagan Orosa. Si Maria Orosa ay pang-apat sa 8 magkakapatid. Ang kanilang ama ay isang respetado at magiting na kapitan ng bapor na Bulusan at dahil siya rin ay makabayan, tumutulong siya sa kilusan at patagunyang isinasakay ang mga sundalong Pilipino at kanilang mga kagamitan, habang ang kanilang ina naman ay namamahala ng kanilang sari-sari store na kung tawagin noon ay almasen. Di naglaon, dahil sa tensyon ng Phil-American War, lumipat ang kanilang pamilya sa Bawan, isang kalapit na bayan ng Taal. Marahil, sa kanyang ama naman ni Maria Orosa ang katapangan at pusong maglingkod sa bayan. Ngunit sa taong 1910, naging ulila siya sa ama. At dahil mag-isa na lamang ang kanilang ina, nagtulong-tulong silang magkakapatid. At noong 1916, nagpasya si Maria Orosa na magpunta ng Amerika para mag-aral. Sa panayam namin kay Mr. Mario Orosa, ito ang naibahagi niya. And I actually found the ship that they left on. And her companion was a woman named Cordero, also from Batangas. They left in 1916 because Maria was at that time was already 23 years old. And so she had finished school at UP. She was a very independent woman. So she had saved enough money and was able to get into University of Washington in Seattle. And later on, she did get a scholarship and she worked summers. They were working in the Alaska canneries, cleaning fish. She worked very hard. Habang nasa Amerika, madalas ang kanyang pangungumusta sa kanyang ina at mga kapatid. She was very interested in food and nutrition, was always writing letters to her mother and the siblings about proper nutrition. Sa isang liham sa kanyang ina, naikwento niya na habang nag-aaral ay inalok siya ni Dean Johnson ng College of Pharmacy na maging assistant sa food laboratory.
Tinanggap niya ito dahil bibihira lang ang mabigyan ng ganitong oportunidad, lalo na't isa pa siyang taong dekolor. Di naglaon ay nagtapos siya sa mga kursong Bachelor of Science in Pharmaceutical Chemistry at Bachelor of Science in Pharmacy na itinuloy niya para magtapos siya ng Master of Science in Pharmacy. Dahil sa angking talino at galing, inappoint siya sa posisyon na Assistant State Chemist ng Washington. Wala pang Pilipino na humawak ng ganoong posisyon. Pero tinanggihan ito ni Maria Orosa at mas piniling umuwi at manilbihan sa bansang Pilipinas. Sa Pilipinas, naging guro siya sa Centro Escolar University at nagtrabaho sa Bureau of Science kung saan inorganisa niya ang Food Preservation Division nito. Sa panayam namin kay Dr. Jose Victor Torres, isang historian, kinuwento niya ang mga naiambag ni Mario Orosa, hindi lamang sa kanyang sinilangang rehiyon, kundi ambag sa buong bansa. She really became popular dahil dito sa kanyang kaalaman tungkol sa preserbasyon ng ating pagkain at yung pag-iimbento ng pagkain na galing sa mga ibang klaseng prutas, gulay, kung saan hindi ito pinapansin dati, no, ng ibang mga ordinaryong may bahay. In short, kung iisipin natin tungkol sa pagbibigay ng kaalaman sa pagkain Pilipino, kasama dapat ang pangalan dito ni Maria Orosa. Dahil kay Maria Orosa, sa unang pagkakataon, napreserba ang ilang mga lokal na prutas at nagawang wine. Ang kasava ay naging harina at ang bulaklak na rosel na kapamilya ng gumamela ay nagawang pagkain. Halos 20 pages ng rosel recipes ang nagawa niya. Isinulong niya ito sa bahay-bahay katulong ang kanyang demonstrator sa Home Extension Service. Wonder plant kung ituring ang rosel noon sa Bureau of Plant Industry, kaya't hindi nakapagtataka na kahit taga-ibang bansa, alam rin ang kapabilidad nito, gaya ng Taiwan Buddhist-led NGO na Tzu Chi Great Love Village sa Palo, Leyte, sa nailathalang artikulo sa Lifestyle Inquirer. Upang matulungan ang nasalanta ng bagyong Yolanda noon, itinuro nila kung paano gawing jams ang bulaklak na rosel na madali namang tumubo sa Palo, Leyte. At ito ay naging parte na ng kanilang livelihood program para sa mga tao doon. Naisip tuloy namin, almost 100 years ago na noong nakita ni Maria Orosa ang potensyal ng bulaklak na ito. Ano kaya ang bansa natin ngayon kung itinuloy lang ang mga proyekto ni Maria Orosa noon? I think yan ang isa sa malaking contribution niya pagdating sa gawaan ng lutuan. Yung palayok oven, yung ordinaryong palayok, naisipan niyang gawan ng paraan para pwedeng mag-bake, mag-ihaw, palayok lang ang gamit. No? And so, isa sa mga magandang ideya na ito dahil unang-una, ang palayok ay cheap. No? You can buy it everywhere in the province. Bago ang pangalawang digmaang pandaigdig, nag-eksperimento na si Maria Orosa sa paggamit ng lokal na ingredients na pwedeng pamalit sa imported na pagkain. At sa panahong ito, naimbento niya ang banana ketchup. Ano kasi tayo noon malaki ang ating reliance sa pagkaing dayuhan. Si Maria Orosa ang siyang nagbigay ng ideya na meron din tayong say o meron din tayong mga pagkain na pwedeng pamarisa ng pagkain galing sa mga dayuhan. Ang banana ketchup, bahagi din ng kanyang ideya. Mahalang kamatis. Kamatis hindi naman sa Pilipinas. We import tomatoes, we import tayo ng mga ketchup. So inisip rin niya, ano pwedeng substitute ngayon sa kamatis? Tapos pwedeng gawing ketchup. Meron actually dalawang klaseng ketchup ang ginawa niya. One was the banana ketchup. The other one is a ketchup that was made from actual a type of bulaklak. Rosel, gawa sa bulaklak kung saan minash and the sap that the juice was used to create ketchup. Nutrition at self-sufficiency nating Pilipino ang misyon ni Maria Orosa. Dalawang imbensyon niya ang tatatak sa ating bayan, ang magic food na soyalak at darak biscuits. Si Orosa actually ang masasabi nating nagpakilala ng nutrisyon ng mga pagkain Pilipino, no? Ito yung mga hindi akala nating na pagkain. For example, yung darak, tinatapon to dati, no?
Kaya lang, dahil dito sa mga kaalaman ni Orosa, nakakita siya ng paraan para maging appealing sa mga tao. Naging importante, alam pa lang ng gera, no? na when people were going hungry, no? Dahil nag-stop na yung mga pag-import ng mga pagkain. No? Ayon sa libro na Appetite for Freedom, noon pa man nadiskubre na ni Maria Orosa sa Bureau of Science na ang extract ng darak o tiki-tiki kung tawagin ay isang magandang panlunas sa infantile beriberi. Kaya't maraming naisulat na recipe si Maria Orosa gamit ang tiki-tiki. Kinalaunan, isang liquid solution ng tiki-tiki para sa mga bata ang sumikat. Bago pa lang panahon ng gera, ang soya, pagkaraniwan to sa mga Pilipino, unang-una kasi uso taho. Nagawa sa tapos sa tokwa. Ang ginawa ni Orosa kasi doon sa kanyang proseso, kung gilingin natin ito at i-preserve siya as powder na lang. So, nung ginawa na niya ang paggiling sa soybean, at sinasabi nito yung magic powder, hindi ito masyado naging popular. Hindi ito na mass produce. Ito dumating ang gera. Ang University of Santo Tomas noong gera ay isa sa mga internment camps. Sa panahong ding ito, mas nagamit ang kanyang imbensyon na soyalak at darak biscuits. Sa akda ni Lid Argilla, naikwento niya na hindi lang katalinuhan ang ipinamales ni Maria Orosa, kundi pati rin ang kanyang katapangan. Para sa mga kaibigan at pamilya ni Maria Orosa, siya ay si Tia Mary. Pero sa Marking Guerrillas, siya ay si Kapitan Angge, na ang codename ay Ready, Willing, and Able. Dahil noong nilapitan siya para sumapi sa guerrilla movement, hindi siya nag-atubili at agad nagsabing, I am ready, willing, and able. Sa mga prisoners of war, na namamatay sila sa mga prisoners of war camp dahil sa malnutrition, sinubukan niya ngayon ito tulungan. Ang una niyang prioridad na binigay, siyempre, ay pagkalat ng magic powder, yung soya. Madali magsumagal ng pagkain noon dito sa Santo Tomas Internment Camp. In the case of the soya powder, ayon sa mga kwento, kumuha daw siya ng mga karpintero, tapos binutas daw nila mga buho ng kawayan at sabing construction material, doon nilagay yung powder, doon inismagel. Kasama lang dito yung darak biscuits na kanyang ginawa. Ayon kay Rosalinda Orosa, na kahit takot na ang mga tao maglakad sa kalye dahil sa gyera, pumapasok pa rin si Maria Orosa sa kanyang trabaho sa Bureau of Plant Industry. Ang tanging sinabi lamang ni Maria Orosa ay, "My place is here. I cannot in conscience abandon my work and my girls." During the time na nagkaroon ng bombing, she was at her station. Natamaan yung building. Ang nangyari, she was injured. Doon sa, tinamaan yata siya sa binti na kailangang dalhin siya sa ospital noon. Ang pinakamalapit na takbuhan ng ospital noon was yung Remedios Hospital. Habang naghihintay ng treatment sa Remedios Hospital, binomba ito at natamaan ng shrapnel si Maria Orosa sa kanyang puso. Kaagad nitong ikinamatay. Siya ay 51 years old. Dito sa bahay ng kanyang tiyo Agaton Orosa, madalas pumasyal si Maria Orosa noon. Minsan daw ay ipinagluluto pa niya ang kanyang mga kamag-anak ng kanyang recipes. Naisip kaya niya na gamit ang kanyang talino at sandok, marami siyang kababayang matutulungan? Maraming mga bihag na masasalba ang buhay mula sa kamatayan ng malnutrition? Para sa amin, kung may recipe ang kabayanihan, isa sa sangkap nito ay ang buhay at sakripisyo ni Maria Orosa. Ang galing ni Maria Orosa! Kaya, hindi lang banana ketchup ang naiambag ni Maria Orosa sa ating bansa. Si Maria Orosa, nutritionist, scientist at food chemist. Si Maria Orosa, di lang ketchup ang nagawa niya. Dahil kay Maria Orosa, may palayok, oven at soyalak. Si Maria Orosa, gamit ang sandok, pinaglaban ang bayan.